Magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood ng serbisyong Kasambahay. It's February 2, Pebrero 2 na po tayo mga kasambahay. Again, sa ating mga kababayan na nag-aantabay kay Kuya Daniel, ang sabi ko sa inyo, mag-antabay lamang po kayo. Pag hindi na gaanong busy ang Kuya Daniel, makakasama muli natin si Kuya. Maraming salamat. Si Tama-Tama. Okay. I love you, Kuya Daniel. Ayan. Yung isa, si David. Sabi niya. Yung isa naman, yung nag-momsy, sino to? JC? Dylan. Ayan. Ayan, si Tama-Tama yan. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat. Muli po sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako po si Annie Rentoy, ang pansamantala maglilingkod sa inyo. Sabayan po tayong napapanood ng live sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Pwede din po kayong magpadala ng inyong mga messages sa amin. Ano po? At pwede kaming mapanood sa pamamagitan ng Facebook at untvweb.com. Libre din po ang pag-download sa UNTV mobile application at yan po ay mapapanood nyo ang aming mga programa ng live. Ayan. Okay? Sa mga kababayan natin, ulitin po namin, live na napapakinggan sa radyo, yung mga taxi drivers, marami akong mga nakuhang reports, no? Yung mga taxi drivers na nakikinig sa kanilang mga sasakyan, and of course, yung mga private cars na nakikinig, maraming salamat po sa inyo, sa patuloy niyong pagtutok, patuloy niyong pakikinig. Lalo na pagsasapit ang oras na ito ni Kuya Daniel, ang serbisyong Kasambahay, maraming salamat po. And I encourage you and I'm inviting you na lahat ng mga programa po dito sa Radyo La Verdad ay inyo pong pakinggan. Kung wala kayong time naman na manood ng television, mapakinggan nyo po sana ang lahat ng mga programa ng Radyo La Verdad 1350. At syempre, dun sa ating mga kababayan naman po, napapanood po ng live ang serbisyong Kasambahay sa UNTV. And of course, pwede rin po kayong lumapit sa UNTV Action Center Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede rin kayong tumawag sa telepono in case na hindi naman po kayo makakapunta. Pwede magbigay na inyong mga hinaing dyan po sa numero na aking babanggitin. Okay. 442-624-54, 442-6255, and 442-6244, local 181. Sino hahanapin? Hanapin niyo po sina Dayan Kainya. Wow! Hi, Diane. Okay. And of course, Rome Travallo. Yan. You are Okay. one of a kind. Okay. Umpisa na tayo mga kasambahay. Umpisahan na natin ang serbisyo sa pamamagitan ng mahalagang balita at paalala sa araw na ito. Okay. Matatanggap na ngayong buwan ng mahigit 2 milyong retiradong miyembro ng SSS ang dagdag na 1,000 pisong pensyon. Wow, ito, gandang balita. Ayan. Dahil hindi po naibigay ang unang 1,000 piso noong Enero, karagdagang 2,000 ang papasok sa ATM account ng retired pensioners. Ulitin ko dahil hindi natanggap noong buwan ng Enero, ang papasok ngayong buwan sa ATM card ninyo po ay 2,000. Meaning to say, pagado, walang utang ang gobyerno, walang utang ang SSS. Babayaran kayo ng month ng Enero at itong buwan ng Pebrero. 2,000 po ang matatanggap ninyo. Sa ngayon po ay hinihintay na lang ng ahensya ang permadong executive o memorandum order ni Pangulong Duterte bago ito po tuluyang maipamahagi. Kaya naman, masayang-masaya si Lolo Roberto at ngayon pa lamang ay nakalista na kung saan niya gagamitin ang matatanggap na pera. Lolo Roberto, maraming salamat. Masayang-masaya. Of course, masayang-masaya yung mga matatanda. Umaasa naman ang SSS na maibibigay nila ang second tranche ng pensyon na nagkakalaga rin po na 1,000 piso sa taong 2022. Kasabay nito ay muli namang nagpapaalala po ang SSS sa mga employer na siguraduhin regular na nagre-remit ng contribution ng kanilang mga empleyado upang makaiwas sa penalties at reklamo. Yan, yung mga bayarin sa
SSS na mga employer ay dapat daw po wag ninyong kaligtaan kasi may mga penalties na ginagawa po ang Social Security System. And they're very, maigpit sila. At dapat naman talaga yung wag tayong makalimot doon sa mga obligations para at least hindi natin hindi natin maranasan ng mga bagay na may kaugnayan sa pagdadagdag ng penalty. Imagine, kung makakalimutan nyo and you don't have a bad intention na hindi magbayad, unlike yung kahapon dito po na nasa SOD natin, sa Service on the Dot. Kung nakaligtaan lang yan, walang masamang intensyon. Kung ngayon, kasi po, di ba, mayroon naman nakatakdang araw kung kailan magbabayad ng SSS. So, dapat, doon sa mga baguhan, this is a reminder to you na dapat wag niyo makaligtaan para at least hindi na po kayo magbayad ng penalty. Samantala, maaari namang magsumiti ng loan application. Ito naman, ang mga naging biktima ng kalamidad upang makautang naman sa Department of Agriculture. Kita nyo na, ang dami mga benepisyo na pwede ninyo naman makuha. Mayroon mga calamity loan dyan. Ito this time sa Department of Agriculture. Ito po ay matapos na maaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapautang naman ng walang tubo at collateral sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad. Ayun, good news naman yan sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ayun, parang ng bakayot, Oo, yun, nasa agrikultura yan, ha? Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, ang pagpapautang ay sa ilalim po ng Survival and Recovery o SURE Loan Program na Department of Agriculture na pupondohan naman po na 1 bilyong piso. Ayan. Hanggang 35,000 piso naman po ang maaring utangin ng isang magsasaka o mangingisdang apektado ng kalamidad upang ipambili ng mga pananim o di kaya ay pagpapalit sa mga kagamitan na nasira ng kalamidad. 10,000 piso naman po ang maaaring hiramin para sa food supply ng calamity victim. Nabigyan ng daan ang programa kasunod ng mga nangyaring pagbaha sa Davao Region, Agusan del Sur at Bukidnon. Oo nga, yung namumuong bagyo, sana mga kasambahay, matunaw na lamang yan at hindi naman nalasa yan dahil hindi pa nakakabangon. Marami pa tayong mga kababayan na hindi nakakabangon dahil susunod-sunod na bagyo. Nabigyan din po ng daan ang programa nga kasunod na nangyari mga pagbaha. Davao, ang Davao Region, ang Agusan del Sur at ito pong lugar ng Bukidnon. Okay? Sige. Samantala, tiniyak naman po ng National Housing Authority na kabilang sa tututukan ng kanilang ahensya ang kalidad ng mga itinatayong housing units sa Eastern Visayas. Tama yan. Alam mo kung nakakita ako ng bahay na, may somewhere in Bulacan, kung mapupuntahan ulit natin ito. Dapat talaga ma-audit yan. Karamihan daw po sa mga ito ay nasa lalawigan ng Leyte. Yan, tingnan natin. Nalubhang naapektuhan noon ng storm surge ng manalasa ang Bagyong Yolanda. Maraming bahay po ang nawasak sa Tacloban City, Biliran, Western Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Muli namang nanindigan po ang National Housing Authority na lahat ng specifications para sa mga housing unit ay nasunod ng mga developer. Kaya't walang substandard dito. Naglipa na yung mga substandard na yan. Mula doon sa mga bakal, mayroon kasi pong mga bakal na sinasabi nila, lalo na may mga bakal na nagagaling daw po sa ibang bansa. Yan. May palatandaan. Yung mga bakal na natutupi mo yan, ibig sabihin that's fake. Pero yung bakal yata na nangyari dito sa atin ay dumaan yan sa masusing mga pag-aaral. Yun ang panawagan nila, baka kayo makabili niyan. Makabili kayo ng mga substandard, kawawa naman yung itatayo yung bahay. Kapag substandard, yung mga bakal, yung mga semento. Kaya naglipa na yan, kailangan ingat din kayo. Ito ay magsilbisa ng dagdag na impormasyon doon sa ating mga kababayan. Sinasabi rin po ng National Housing Authority na ipinagbabawal din nila ang subcontractor. Kaya't walang dapat ipangamba ang mga tatanggap ng pabahay. Harinawa. Samantala, sinasabi naman po ng National Housing Authority na sisikapin nilang masunod ang deadline na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang binigyan sila ng Pangulo na hanggang Marso upang matapos ang pabahay at makalipat na ang mga beneficiary nito. Yun, yung mga pabahay na
Ipagkakaloob doon sa ating mga kababayan na dapat hindi po substandard ang quality and at the same time, mayroon nakatakdang araw, petsa, may nakatakdang buwan kung kailan ito ipapamahagi. They promised the President na by March, sabihin, magbibilang na lang tayo ng ilang buwan, Pebrero, isang buwan. Halos isang buwan na lang, Alex. Ha? Isang buwan na lang. Ikaw ang FD ko ngayon. Wala si Jong. Ayan. Halos isang buwan na lamang mga kasambahay ay may pagkakaloob na ito. Wow, ito'y magandang balita doon sa ating mga kababayan. Siguro excited yung ating mga kababayan na makakatanggap nito. Samantala, muling nananawagan sa pamahalaan na grupo po ng guro sa bansa na bigyan sila ng dagdag sweldo kasama ang iba pang kawani ng pamahalaan. Ayon dito po kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ilang taon si Castro ay presidente. Ilang taon na daw po at presidente na ang nagdaan. Ayun. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan maibibigay ito. Ito yung dagdag na hinihingi naman ng mga teachers. Ayon po sa Department of Education, wala sa kanilang kamay ang pagbibigay ng salary increase. Samantala, mariing tinututulan naman po ng mga public school teachers ang Joint Circular Number 1/2017 ng Department of Budget and Management, Department of Education at Department of Interior and Local Government ang panukalang pagpapataw naman ng karagdagang buwis ng Department of Finance. Nakapaloob din dito ang pagtanggal sa local allowances mula sa local government units para sa mga DepEd hard teachers. Ayun, mawawala na pala sa kanila yan. Bagkus lalabas ito sa lalabas daw po ito bilang expenses chargeable sa Special Education Fund ng mga guro o mapupunta sa ibang bagay. If I'm not mistaken, mayroon nga pong ganong klase na inireklamo one time. Bakit daw sila hindi nakatanggap ng ganito? Bakit yung isang ganito nakatanggap ng ganyan? Yan pala yan, Yan pala yung paliwanag. Isang, itaas nga muli natin, meow. Yan. Itaas pa ng konti. Ayan. Hindi yung isa pa, yung balita tungkol sa teacher. Pagtanggal sa local allowances mula sa local government units para sa mga DepEd hard teachers. Anong gagawin dito? Lalabas daw po ito bilang expenses chargeable sa Special Education Fund ng mga guro o mapupunta sa ibang bagay. Malamang mayroon magre-react dyan. Samantala, isang kilos protesta rin ang isasagawa. Ito iba naman to. Isang kilos protesta ang isasagawa ng mga guro sa Biyernes, Pebrero at 3 upang ipahayag naman ang kanilang mga hinaing doon sa usapin ng dagdag sweldo ng mga guro. Ayan, yan pala yan. Yan po ang ilan sa mga balita at paalala sa maghapong ito. Abangan po ang iba pang detalye mamaya sa Ito Ang Balita. Once again, open po ang ating linya para sa inyong medical concerns. Tumawag lamang po sa 4426244 local 157 o kaya naman po ibagsadya dito po sa 907 EDSA, UNTB Building, Barangay Philam, Quezon City. Doon sa mga hindi nakakaalam ng code ng Quezon City, alamin nyo yan kasi pag nagtatransact kayo, halimbawa nawalan kayo ng internet, nakikipag-usap kayo sa mga tatanungin sa inyo o ilagay nyo yung inyong what is your code number? Yung code number. Barangay Philam, Quezon City, the code number is 1104. Upang makausap nyo si Dr. Miguel Onabia, isang ophthalmologist. Ayan, baka may mga concern kayo po sa mata. Sa mata. Ayan si Doc. Good afternoon. Magandang hapon. Nag-start na si Doc. Ayan. And of course, mamaya po may panauhin tayo mula sa Philippine Competition Commission upang pag-usapan ng tungkol sa pagbubukas ng telco. Pagbubukas ng telco sector para sa iba pang local and foreign players. Pwede kayong magtanong sa kanya sa pamamagitan po ng aming social media accounts. Facebook.com/Serbisyong Kasangbahay, Twitter @UNTV_SK, and of course ang email serbisyongkasangbahay@gmail.com. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Serbisyong Kasangbahay. Kasambahay, dito pa rin sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Mason.
Lingid sa kaalaman ng karamihan ay may isang ahensya po ng pamahalaan na nagtatalaga o nakatalaga na mag-regulate ng market competition dito sa Pilipinas. Yan po ang Philippine Competition Commission. Ano nga ba ang tanggapang ito? Ano nga ba ang Philippine Competition Commission? At ano ang kanilang mandato? Ngayong hapon, aalamin natin kung ano ang pangunahing responsibilidad ng kanilang ahensya at ano ang kanilang mga programa at proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Kasama natin ngayong hapon si Attorney Lenny Papa, ang tagapagsalita po ng Philippine Competition Commission. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, ma'am. Kami po ay nagpapauna na ng aming pasasalamat sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Thank you very much. Pinaunlakan niyo po ang paanyaya. Maraming salamat po at inimbitahan niyo po kami dito. Yan, young lawyer. Opo. Ayan, bata pa. Ayan, magkakasama pala sila. Attorney Dot Gantayco, kung nanonood kayo sa magandang hapon po sa inyo. Ma'am, kaya nang nabanggit namin kanina, mahalaga na malaman ito ng ating mga kababayan. I don't know kung narinig na nila ito o kaya kung narinig na nila ito, alam ba nila kung ano ang mandanto? Okay. First and foremost, ang una itatanong natin, anong mandanto? Kanino ang naka-attach itong agency ito? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang ibang mga kababayan natin, unang pagkakataon na marinig nila itong tanggapan ng Philippine Competition Commission. Opo. Ang unang-una po sa lahat, ang Philippine Competition Commission ay isang bagong ahensya ng gobyerno. So, nabuo lang po siya noong nakaraang taon. So, February nung nakaraang taon. So, bata pa talaga. Bata pa po. Actually, nag-celebrate po kami ng aming first anniversary kahapon. Oh. 1 year old po kami kahapon. Okay. Batang-bata, ibig sabihin, 2016, kahapon lang nag-anniversary, 1 taon, mga kasambahay. This is under what office, ma'am? Attached po kami sa Office of the President for budget purposes, pero ang nature po ng aming trabaho, it's an independent agency. So, meron po silang kakayahang mag-decide on its own. Talaga ba? Maganda ito, ha? Opo. Ibig sabihin, kapag magdidesisyon, walang hindi makikialam. Kasi independent, hindi makikialam kahit na attached agency kayo ng Office of the President, sa mga decision making, you can decide independently. Tama Your po office yun. can decide independently. Tama po yun. Ayan. Okay, so magandang balita ito. Ma'am, ano ba ang ginagawa ng tanggapang ito? Ang Philippine Competition Commission po, siya po ang nagbabantay sa ating merkado para siguraduhin na may epektibong kompetisyon sa pagitan po ng mga kumpanya. Ang sinisigurado po namin ay itong kompetisyon na to ay magdudulot ng mas magandang serbisyo, mas murang bilihin para sa mga consumer. Yung ibang tao po, medyo naguguluhan sila kung anong pinagkaiba ng Philippine Competition Commissions at DTI. Yan, magandang comparison yan siguro. Ano nga ba kung magbabantay doon sa merkado? Baka na sa isip nila merkado, ito yung mga markets, yung mga produkto, mga ganyan. Tama po, magaling na sa inyo. Ano nga ba pinagkaiba itong tanggapan ninyo, itong Philippine Competition Commission sa Department of Trade and Industry? Opo, marami pong nagtatanong niyan, sa totoo lang. Ang pinagkaiba po siguro, gawan natin ng ilustrasyon. Kung ang DTI po ay pumupunta sa bawat sari-sari store, sa bawat mga mall at nagmo-monitor ng presyo ng mga bilihin o kalidad ng mga bilihin, ang Philippine Competition Commission po ay mas malawak ang pag-aaral kaysa doon. So tinitingnan po niya kung ano po yung galaw sa merkado na maaring magkaroon ng epekto sa presyo ng bilihin at kalidad ng bilihin. Kung siguro po mas maganda na bigyan ko kayo ng example kung ano yung ginagawa ng Philippine Competition Commission. Halimbawa po sa isang syudad, meron pong dalawang nagbebenta ng sabon. Okay. Si Juan at si Pedro. So, kung si Juan at si Pedro, nagkokompetensya po sila sa isa't isa, maaring magpababaan po yan ng presyo. Tama Very po good. ba? That's correct. Or magpagandahan po sila ng kalidad ng produkto. Exactly. Okay. So, may mga pagkakataon po na sa isang merkado, hindi sila nagkokompetensya, kundi nagsasabuatan pa. Oo. So, si Juan at si Pedro, maaari po silang magkasundo na, Pedro, imbis na ibenta natin ang sabon natin sa halagang 15 pesos na
yun ang pinakamababang pwede nating ibenta, ibenta na lang natin ng 20 pesos para mas meron tayong pasobrang tubo. So, ang nangyayari po, di ba, ang ating mga consumer napapamahal dahil nagkasabuatan si Juan at si Pedro. So, yun ang isa sa mga binabantayan ninyo. Yun, opo. Okay. So, hindi po direktang tumitingin sa presyo, pero tinitingnan po yung behavior o pagkilos ng mga kumpanya or negosyante sa doon sa merkado na maaring makaapekto sa presyo at kalidad ng produkto. Okay, parang mga surveillance kayo, nagsusurveillance. Kasama po yan sa aming ang trabaho. ginagawa. Opo. Ayan. Okay, mga kasambahay, maganda ito eh. Kasi ma'am, siguro, diretsahin ko na kayo eh. Sige. Di ba po sa usapin po ng telcos, di ba? Opo. Alam niyo naman siguro yan na lately, tuwang-tuwa, nagpapalakpakan yung ating mga kababayan dyan dahil natuwa sila nung mayroon na banggit yata ang Pangulo na i-open ng ating pamahalaan para at least daw po hindi lang yung dalawa ang makinabang dito at ma-promote yung tinatawag nilang competition, pre-enterprise at ma-prevent yung monopoly. Opo. Doon sa usapin ng telco, kayo kasi nagmamadali masyado tatanong ko naman yan. maraming naglipa ng mga tanong sa Facebook, mga kasambahay. Pwede mag-concentrate doon. Pero a little later, pupunta tayo doon. So, isa rin yan po. Tama po yun. Pero mamaya na yan. Gusto nyo na bang unahin ko yan, yung tungkol niyan? Kasi ang daing naiinis talaga na po. ang daing naiinis. Ayan, mamaya yan ha. Mamaya, bibigyan natin ng daan yan. Yung competition, gustong-gusto nila na pumasok daw po yan para at least hindi naman nila sapitin yung alos isang linggo na. Wala pa silang internet. Kung mayroon ka mang internet, super bagal, hirap na hirap sila. Inis na inis sila doon. Sige, ma'am, sige na nga. Talakayin natin yan. Yung tungkol doon sa, paano doon? Yung tungkol doon sa telcos natin. Di ba inopen ng Pangulo yan lately? Opo. Nagkaroon po ng pronouncement si Pangulo na gusto po niyang i-open ang telecommunication sector sa isang competitor. Para lang po magbigay ng background sa ating mga tagapakinig, ang PCC or Philippine Competition Commission po actually nagkaroon po ng pag-aaral doon sa naging pagbili ng Globe at PLDT sa mga telecommunications assets ng San Miguel. So, nung nagkaroon po ng review ang PCC, nagbigay po kami ng paunang pag-analisa kung ano po yung maaaring maging problema doon sa transaksyon na yon. At kasama ang palad po na idemanda po kami at ngayon po ay yung transaction po na yon ay nasa Court of Appeals o yung nagbigay po ang Court of Appeals ng temporary restraining order para mapigilan po ang PCC na mag-aral po ng kaso na ito. Okay. Mayroon lang ako naalala before. Doon sa ating mga kababayan, naghirap na hirap, ma'am. I don't know kung tama. Bata ka pa siguro noon. Ito yung na-experience ng ating mga kababayan. No, dati-rate, yung PLDT, sila ang nangangasiwa sa mga pagkabit ng mga telepono. Okay. Napakarami mga kababayan tayo na nangangailangan ng komunikasyon sa kanilang bahay. Pero umabot na, tumanda na yung iba, may mga application na hindi naman talaga ito nabigay sa kanilang mga bahay. They are very interested na magpakabit pero hindi talaga nagkaroon ng katuparan. Bata pa hanggang sa lumaki, tumanda, hindi nagkaroon ng katuparan kasi iisa lang siya before. Pero nung inopen na, yan. Yung party line po ba ito, madam? Aside from the party line, minsan naman, yung communication mo ay hindi ka na marinig dahil parang may nagsasangag. Di ba po? May nagsasangag, umuulan, mga ganyan. Hindi masyadong natuwa yung ating mga kababayan. Pero nung inopen naman yan, ang nangyari, di ba, pumasok yung Bayantel. Marami rin ang natuwa dahil, at this time, wala na kaming problema. Mayroon na kaming linya ng telepono. Ito na yung ibang kumpanya na-open ito sa kanila. May alternatibo. And at the same time, yung ginawa naman ng iba ay pagandahin natin yung serbisyo dito. Kasi mayroon na tayong kakompete. Sa ngayon, dalawa din kasi, di ba? Dalawa ang mayroon. The PLDT and the Globe. Okay. Yung serbisyo ng internet natin, isa yan sa mga idinadaing ng ating mga kababayan. Siguro naman po kayo naririnig din po namin yan. At saka kayo din mismo po na-experience nyo yan. Pag nag-internet kayo, ikot lang ng ikot. Inumpisa
umpisahan mo sa umaga hanggang sa gabi, ganun pa rin. Nagda-download pa rin. Opo, nagda-download pa rin. So, ibig sabihin na perwisyon na yung trabaho mo. Hindi naman nila magagawa. So, mga kasambahay, nakademanda kayo doon? Opo, pinatigil po ng Court of Appeals ang pagre-review namin sa transaksyon ng PLDT at Globe. So ngayon po, ang status po nun ay hinihintay namin mag-decide ang Court of Appeals. Okay. Attorney, abogada po kasi ito si Ma'am Lenny Papa, mga kasambahay. Kaya ma-explain niya ng maigi. Ma'am, itong itatanong naming susunod na may kaugnayan dito sa pag-open ng mga telcos dito sa ating bansa. Mayroon na bang mga interested to join or mag-apply na kami interesado kami na i-compete naman itong mga kumpanyang ito? Base po sa, yun nga po, preliminary na pag-aaral ng PCC, meron pong mga nakikita na mga posibleng pumasok na competitor. Pero yun nga po, dahil preliminary pa lang po yung pag-aaral ng PCC, dapat po kasi tutuloy-tuloy yan sa review ng PCC. Hindi pa masasabi for sure kung sino yung mga yon. Kaya ang hiling po sana namin nga sa Court of Appeals, payagan pong maituloy yung review namin para maging conclusive po yung aming pag-aaral. Pero wala tayong nakatagdang araw, petsa kung kayo matatapos yung review. Mas mainam siguro Mabilis lang po ang review ng PCC. Actually, ma'am, 90 days maximum na po yun. So kung napayagan po sana kami magtuloy-tuloy ng review nung nakaraang taon pa, tapos na po yun sa ngayon. Kung pinayagan kayo. Opo, pero tapos hindi na kayo po pinayagan. Yun po ang kasamaang palad. So ngayon po, naghihintay po kami ng resulta ng desisyon ng Court of Appeals. At naniniwala naman po kami dahil na matibay po yung aming kaso, maganda po yung mga aming argumento, naniniwala po kami na malakas po ang aming posisyon. Okay. Ay, pagdasal din natin yan. Opo. Dahil magbe-benefit dyan yung Opo. taong bayan. Okay. Ma'am, bukod doon sa telecommunication sector, ano-ano pa ba ang mga target priorities ng inyong tanggapan this year? Ang PCC po, ma'am, liwanagin ko lang. So yung pag-aaral po namin sa lahat ng industriya sa buong Pilipinas, inaaral po namin. Pero kung narinig nyo na rin po siguro sa mga ibang balita, yung mga pumasok na po sa PCC na mga referral from other government agencies din and mga concerned individuals, nandyan na po yung power sector, yung mga utilities o pang-araw-araw na ginagamit ng Pilipino, yung telecommunications. Okay. Sa telecommunication, na number one na gustong maiparating ng ating mga kababayan, matutuwa sila kapag ito talaga ay tuluyan ng na-actionan. Then the power sector, Apo. ano naman ang concern dito? Again, makinig kayong may mabuti. Ano yung pinaka-focus nyo ditong dapat ninyong matapos? Let's say for example, within this year, ito yung target namin. Ang pinag-aaralan po ngayon tungkol sa power sector, kung narinig niyo po din yung nagkaroon ng Senate hearing sa mga power generator, na yung sabay-sabay po silang nagme-maintenance, na baka po may epekto sa presyo ng electricity. So yun po ang inaaral ngayon ng PCC. I see. Di ba, nakakaranas tayo. Paliwanag natin ito, ma'am. Sige Yung po. mga maintenance work, like for example, yung mga lampaya. Opo. Okay, iba pa dyan. Okay, sabay sila ng maintenance work, and then, ang nangyayari, mayroon... Tumataas ang presyo. Yes, tapos mayroon kakulangan sa supply, ang nangyayari, tumataas. Tama yung Opo. sinabi nyo. Ayun po. Inaaral nyo rin ito. Inaaral po kung talagang ganun po ang epekto. Kung talagang tataas. Opo. O kaya naman, intentional. Kung intentional, opo, or kung may pagsasabuatan. Hindi lang po namin maibibigay yung eksaktong status ng pag-aaral sapagkat ang PCC po kasi, ang isa sa mga ginagawa niya ay nag-iimbestiga. So, hindi po natin gustong gulatin or takutin yung mga involved dito kasi syempre gusto po nating proteksyonan yung ebidensya na maaring makuha ng PCC. Pero prior to this, ma'am, nung wala pa po itong Philippine Competition Commission, anong ahensya ang nagre-revisa dito? Yung bago po ang Philippine Competition Act, kalat-kalat po siya sa iba't ibang ahensya. So, walang iisang ahensya na tumitingin. So, kunwari po yung Energy Regulatory Commission, meron po silang pagmo-monitor din sa industriya nila. ERC. ERC, Okay. opo.
Opo, kalat-kalat po yung mga responsibilidad. So kaya talaga ginawa yung Philippine Competition Commission para may isang ahensyang nangangasiwa tungkol doon sa pagbabantay sa kompetisyon sa merkado. Very good. Tama-tama, ano po? Para maiwasan yung pag-aabuso. Tama po yun. Diba po? Wala naman tayong ibig sabihin doon sa mga kumpanya na yan, pero mas maigi na talaga na may titingin. Ano po? Mas maigi na may titingin dahil kung may aabuso, andi dito kayo. Opo. Okay. Ma'am, may pumasok ditong tanong po, ma'am. May mga penalties ba kayo or sanctions para sa mga telco? So, bumalik ulit tayo sa telco. Alam ko inis din to eh. Opo. Okay. Ma'am, sige po. Meron pong fines and penalties. Actually po ang PCC mismo, kapag nakita niyang may mga paglabag po sa Philippine Competition Act, pwede po kaming mag-impose ng malaking amount po hanggang 250 million pesos. So hindi po siya biro, hindi siya biro. Ano po? 200 million pesos? Yeah, 250 million pesos 250 million? Opo. Anong klaseng penalty po yun? Ang tawag po sa kanya ay fine. So, administrative fine. Kapag sa pag-aaral po ng PCC may nakitang paglabag, pwede po mismo ang PCC ang magpataw ng fine sa kumpanya. Iba pa po yun doon sa tinatawag nating kriminal naman na kaso na pwedeng ipataw naman sa mga kumpanya. So, yun naman po, mga courts na ang magpapatupad. Hindi ba kasama doon sa penalties na isususpend yung operation? Ng kumpanya. Opo. Iba-iba po kasing remedy. Depende po sa nakitang galaw ng kumpanya. Pwede pong baguhin yung agreement niya dun sa ibang kumpanya. Pwede sa ibang jurisdiction po, minsan nagsususpindi sila ng mga officer. So yung mga ibang officer hindi pwedeng maging director sa loob ng 1 taon, ganyan. So iba-iba po, depende sa kumpanya. Okay. So, tinatanong natin a while ago kay Attorney Lenny Papa, yung kanang mga priorities, yung mga programs. Sabi nila, number one is the telco, na doon na pagtututukan nila yung power sector. Maliban dito sa dalawang ito, Attorney, ano pa po? The telcos, the power sector. Tinitingnan din po namin ng maigi yung agrikultura. Ano naman po dito sa agrikultura? Siyempre po yung presyo ng mga basic goods natin. Okay. Kasama na po dyan ang bigas. Pero yun nga, madam, gusto lang namin klaruhin sa ngayon ang posisyon ng PCC, malawak na pag-aaral. Wala po kaming, kumbaga, pinag-iinitan na sektor. Huwag kayong matakot ha. Baka naman natatakot kayo. Hindi sila nananakot ha. Hindi sila nananakot at wala silang pinag-iinitang sektor. Opo. Ikina-clarify natin ito. Sige, go ahead, Masusing Attorney. pag-aaral po sa lahat ng industriya. At kapag meron pong nakitang napaka-problematic po doon po magtututok ang PCC sa investigasyon. So, ang problema, hindi lamang po yan sa mga kumpanya, hindi lamang sa mga negosyante. Pwede rin pong makakita ng problema sa mga batas mismo ng gobyerno. So, kumbaga, halimbawa po sa isang syudad, baka meron silang mga patakaran na nagpe-prevent ng ibang competitor para pumasok sa merkado. Halimbawa po, kunwari may mga pinapaboran po silang kumpanya, mga ganyan po. So, posible pong maging against competition po yung ganyang regulasyon. Tapos halimbawa, itong isang politiko na ito ay ginagawa lang pala niya yan dahil siya pala, yung asawa niya pala yung may-ari ng ganitong kumpanya. Posible pong ganun. Pwede rin. Wow. Ang ganda pala. Napakaganda ng purpose nitong Philippine Competition Commission. Tama po yun. Paano ito na-create? By virtue of law? Or? Yes po. Okay. So, ginawa po siya noong 2015. Ang tawag po ay Philippine Competition Act. Sa katunayan po, isa na po tayo sa pinakahuli sa ASEAN region na mag-adopt nito at hinihintay na po tayo ng buong mundo. So, dahil nagkaroon po ng Philippine Competition Act, nabuo naman yung Philippine Competition Commission na pinangungunahan po ng aming chairman na si Arsenio Balisacan, Dr. Arsenio Balisacan. Ano yung mga challenges na nakikita nyo, Attorney, dito sa mukhang napakaganda ng purpose, ng objective, ng tanggapan ng ahensya, mga kasambahay. Ano yung challenges? Alam natin, marami kayong mga challenges na kakaharapin. Ano po yun sa nakikita nyo as of this time? Isa pong napakalaking challenge ay yung pag-explain sa publiko kung ano po ang Philippine Competition Commission. Karaniwan po kasi nakaka-receive kami ng mga tanong, ano ba yan? Tungkol ba yan sa sports? Ano bang sports? Boxing ba yan? O beauty pageant ba yan? Competition kasi. Opo. So, yun nga po, sinasabi po namin sa aming mga partners na
sana po tulungan nila kami. Magtulungan po tayo, ang ating mga consumer, ang mga kumpanya, pati po ang media, napaka-importante po sa amin, na ipaliwanag po sa mga tao na may ganito pong ahensya at ganito po ang ginagawa namin at ito po ang mga dapat tinitingnan o hindi ginagawa ng isang kumpanya na makakabuti, in the end po, makakabuti sa ating mga consumer. Okay. Kami po ay naniniwala sa pinaka-objective ng Philippine Competition Commission because totoo naman parang ngayon ka lang nakarinig ng ganitong klaseng ahensya na mga ngalaga, magpupulis, magbabantay kung may mga pag-aabuso na ginagawa doon sa telcos, doon sa power sector, agricultural sector at iba pa. Okay. Ma'am, eto, mayroon tanong. Ano ang government agencies na kasama ninyo or partner sa pag-iimbestiga? Ayun. Thank you. Maraming salamat. Oo nga. Sino yung mga partners nyo dito? Ang pag-iimbestiga po, kaya po siyang gawin ng PCC on its own. Pero yung information po, tinutulungan po kami ng maraming government agencies. So, nandyan na rin po ang Securities and Exchange Commission kasi sila po yung merong may hawak ng mga informasyon tungkol sa mga kumpanya at mga negosyante. Nandyan din po yung mga katulad po ng NBI, PNP, maaari rin po silang tumulong sa amin sa pag-iimbestiga. Marami po kaming training na ginagawa para ma-improve yung investigative capacity ng aming ahensya. Nandyan din po ang ERC, katulong rin po namin sila at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So lahat po actually ng mga government agencies sa mga iba't ibang sector regulator, nag-enter po kami into a memorandum of agreement para mag-share kami ng information, mag-share kami ng resources at mapadali po ang aming mga proseso. Okay. Attorney Papa, again, tanong pa rin, galing ito sa ating mga messages from Facebook. Ina-allow po ba ang monopoly sa merkado? Siyempre, hindi. Sige, teka. Susundan pa ito. Ano po ang mga limitasyon nito? Ayan. Di ba? Magandang tanong po yan. Sige nga po. Ang monopolyo po, hindi po siya on its own, hindi siya masama. Nagiging masama lang siya kapag inaabuso. So, pag may kumpanyang malaki, hindi po automatic yun na meron siyang ginagawang illegal or masama dahil malaki siya. Nagkakaroon tayo ng problema kapag ginagamit po niya yung kalakihan or yung influence niya, power niya, para apektuhan po yung presyo, yung kalidad at ang availability po ng goods sa ating mga consumer. Halimbawa po, isa po akong malaking factory ng sabon. So, imbis po na hayaan ko yung mga competitor ko na lumaki rin, ang gagawin ko, kakausapin ko lahat ng mga supplier ng competitor ko, sasabihin ko, nako, wag mo yang bigyan ng raw materials kasi ako lang ang dapat kausap mo. So, in short, nawawalan po ng alternatibo dahil ginamit po niya yung lakas niya para patayin yung alternatibo na yun. Pero kung ang gagawin naman po nung malaking kumpanya na yun ay papagandahin niya yung kalidad ng serbisyo niya, papamurahin niya ang produkto niya, wala pong problema kung magiging beneficial naman po sa ating mga consumer. Okay. Attorney, napakaganda nitong binabanggit ninyo po, and I'm sure yung ating mga nakikinig ay they're very interested. Doon sa binabanggit nyo kanina na medyo hindi galang masyadong maintindihan ng taon bayan kung what is this Philippine Competition Office, what is this all about. Gaya ng binabanggit ng Kuya Daniel, ang programang serbisyong kasambahay ay makakatulong po sa inyo para sa pagpapalaganap ng anumang programa na mayroon po kayo. Naku, maraming salamat po dyan. Ano man po ang kailangan nyo, ma'am, para makatulong sa pagbibigay ng mga dagdag na impormasyon patungkol sa tanggapan ninyo, ay feel free to get in touch. Ano man ang pwedeng maitulong namin, ay bukas po ang programa ni Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod po na buwan, actually mag-iikot-ikot po kami sa buong Pilipinas para mag-reach out po sa ating mga kababayan at ipaliwanag pa po ng mas maigi kung anong ginagawa namin at kung ano po yung magiging benefit para sa kanila. Okay. So, sana po maasahan namin ang tulong ninyo sa mga aming initiatives in the following months. Po. Madami ba kayong lawyers sa... Marami po. Ayan. Maliban po sa lawyers, na marami rin po kaming mga top-notch na ekonomista, mga pinakamagagaling po sa Pilipinas. Tsaka ang babata. Marami rin pong bata kasi mga excited na tahakin po itong very
na goal ng Philippine Competition Commission. Thank you very much. May kasama ka dito, nakasama din namin sa industriya. Pakibanggit na lang, ma'am. Manggaling sa inyo, ma'am. Ayan. Good afternoon Opo. kay ma'am. Isa po sa aming mga taga-suporta, si Miss Teta. Thank you very much po. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Again, mga kasambahay, si Attorney Lenny Papa, ang spokesperson po ng Philippine Competition Commission. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, sana po sa susunod si Kuya na ang makasama nyo dito para sa mga tanong na may kaugnayan dito po sa tanggapang ito. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po. Okay. Paalala po, tuloy-tuloy ang ating medical consultation. Tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 o kaya naman po ay magsadya dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Philan, Quezon City upang makausap nyo si Dr. Miguel Unabia. Marami pa po tayong ibibigay na serbisyo sa pagbabalik ng serbisyong kasambahay. Okay, welcome back mga kasambahay. Dito pa rin sa serbisyong kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Simulan na po agad natin ang service on the dot. Narito po si Ginoong Edelberto Nofiel. 42 taong gulang mula po sa Tanawan, Leyte. Sa magandang hapon po sa inyo, Tatay Edelberto. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Annie Rentoy. Good afternoon po. Lapit sa microphone. Okay na po. Magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa programang ito. Okay. Tatay Edelberto, ano po ang inilalapit nyo dito sa programa ni Kuya Daniel? Nais ko sanang humingi ng kunting tulong na makauwi po ako sa amin sa Tacloban. Gawa nga sa nangyari sa akin dito sa Manila. Una, dinala po kami rito noong 2014 para magtrabaho ni Ma'am Erlinda Perez sa restaurant, pero hindi po restaurant ang pinasukan sa amin, kundi magbilad kami ng palay, magkarga sa truck hanggang nagkasakit po ako. Nung nakatakas po kami doon sa lugar na yun, napunta po ako sa Manila. Meron naman sa akin nag-recruit ibang tao para tulungan akong makauwi at mapagamot ko yung sakit ko. Pero yun, di ko pala alam na magiging dahilan na makulong ako sa Santa Cruz BGMP sa Laguna. Pero sa awa ng Panginoon, may tumulong sa aming tao yung jail guard na si Sir Ardisa upang maayos ang aming kaso. Binigyan kami ng pagkakataon na makalaya kasi wala kaming kasalanan talaga. Hanggang sa nung nakalaya ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Doon na unang wala po akong sapat na pera para makauwi. Hindi man po ako matanggap sa trabaho kasi may karamdaman po ako. Kaya nagpapasalamat po ako, napunta ko sa stasyong ito, sa UNTV, sa dating daan na naway matugunan ng aking pangailangan. Okay. Mga kasambahay, itong kwento nito ni Tatay Edelberto, noong taong 2014, siya po ay galing sa Tanawan, Leyte. More or less kabisado namin yung Tanawan kasi yung place po na pinagdausan ng medical mission medical mission po ng clinic ni Kuya. Noong taon 2014, tapos na yung Yolanda. Opo. Okay. Yung pamilya mo, asawa mo, Nasabay po sa Yolanda. Ilan na lang natira sa pamilya mo? 3 na lang po yung mga anak ko natira. 3. Pero yung asawa niya, Tsaka yung namatay, 4 kong anak. 4 na anak, namatay sa Yolanda. Opo. Kaya po napilitan, 4 sila mga kasambahay, napilitan na magtrabaho dito sa Maynila. May nag-recruit sa kanila sa Tanawan, Tanawan, Leyte. Yes, ma'am. Opo. Dinala sila dito sa Maynila para lang magtrabaho sa restaurant. Pero ang kinabag sa kanila mga kasambahay ay sa Nueva Ecija para magbilad ng palay. Tama, Yes, tatay? ma'am. Opo. Okay. Pero nung April 2014 hanggang August 2014, hindi po sila nasahuran. Tama? Yes, ma'am. Okay. October po. Okay. Yung 4 na yun na nanggaling sa Leyte ay nagreklamo sa pulis. Nagreklamo sa pulis. Pero ang ginawa po ng pulis mga kasambahay ay pinasakay na lang sila pabalik ng Maynila.
Ano po, tama Yes, po ba? ma'am. Opo. Tinulungan sila ng pulis doon na mapasakay, makabalik sila sa Maynila dahil gusto na rin po nila. So nakasakay pabalik ng Maynila. Ikaw, nung bumalik ka dito sa Maynila, may nakilala ka naman dito sa may Santa Cruz, Sa may Quiapo po. sa may Quiapo. Opo. May nakilala siya na isang tao na nagmagandang loob. Tutulungan daw siyang makauwi at mapagamot. Dinala siya sa Kapitolyo ng Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. May pinagawa yatang social study case. At yung social study case na yon, mga kasambahay, ay mga Piki po. fake pala. Eh, wala naman masyadong naiintindihan. Yung Office of the Governor ni-review. Yes, ma'am. Bibigyan ka na sana ng medical Ng medical assistance. Po, halaga pong 17,000 na. 17,000 para mapagamot ka. Opo. Nung nirevisa, anong nangyari? Tinawagan pala yung mga tao na Pirma naka-attach doon. doon sa papel na hindi pala sa kanila galing. Kaya hinul po kami. Okay. Ang nangyari, nung maribisa yon, na nandun siya sa Office of the Governor, alam mo, 2 pulis ang sumama sa kanya at diretso po siya sa kulungan. 1 kalahating taon na nakakulong. Tama, tatay? Yung isa't kalahating 6 na buwan po. So, kalalabas lang niya noong November 2016, mga kasambahay. Ito yung karanasan nitong taon na ito na gusto maghanap buhay pero nalansis siya. So ngayon, may sakit na siya. Gusto niya na umuwi ng probinsya. May ticket na po siya. Ang inihinging tulong dito ay makauwi siya kasi mayroon ng ticket, mga kasambahay, yung pagkain niya sa loob ng 2 araw. Magpi-ferry po kayo, tatay? Opo, kasi Ayan. tumatawid po yung Okay. ferry boat. Pagkain, mga kasambahay. Okay. Nandito ngayon sa atin, si Ginoong Reynaldo Riquelman, dispatcher ng Eagle Star. Magandang hapon po sa inyo, sir. Okay. Sige po, mukhang nawala, naputol yung linya ni sir. Okay. Pero po, kami po ay naihanda na namin. Kami po ay sa Action Center ni Kuya, Tatay Edelberto. Bukas po kayo aalis. Yes, ma'am. Okay, bukas kayo aalis. Ihahatid kayo ng Action Center ni Kuya. Yung staff ng Action Center ni Kuya, ihahatid kayo diyan sa Eagle Star Transit. Bukas ng bago mag 8:00 ang alis ninyo. Pagsapit mo naman doon sa Tacloban, may susundo sa'yo na isang correspondent natin para dalhin ka doon sa lugar mo. Ulitin ko po, ang Action Center ni Kuya, yung staff namin, si Dayan Kainya, early morning, sasamahan ka dahil 8:00 ang alis mo papuntang Tacloban. Yes. Huwag ka namang problema doon sa ferry. Gagawa na po ng paraan niya ng Action Center ni Kuya Daniel. Pati pagsundo sa'yo, sa bababaan mo, coordinated na po yan, mga kasambahay, sa UNTB Leyte, yung ating mga correspondents dyan. Susunduin po kayo ng team na pagdating sa Tacloban at ihahatid kayo hanggang sa bahay nyo dyan sa Tanawan Leyte. So tatay, makakauwi po kayo, ha? Salamat. Makakauwi kayo, ha? Kung hindi sana kayo nagmamadali, makapagpa-check up pa kayo. So bagay na check up na rin naman ito, mga kasambahay, mayroon na itong gamot. So yan po ang gagawin ng Action Center ni Kuya Tatay, ha? Yes, ma'am. Ayan. Next time, maisip nyo na sana na wag ba dalos-dalos. Kung may mga nagre-recruit sa inyo dyan, dapat i-counter-check nyo, Tatay, ha? Yes, ma'am. Napakasaklap ng karanasan nitong si Tatay Edelberto Nofiel. Sa mga correspondent natin sa Leyte, sa magandang hapon po sa inyo. Sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am, sa lahat po ng programang ito. Programa po ito ni Kuya Daniel Rason. Salamat sa po. Diyos, Tatay. Salamat. Magagandang Ginoong Edelberto Nofiel. Maraming salamat. Samantala, tuloy-tuloy po ang pagkikipagtulungan ng pambansang pulisya sa iba't ibang organisasyon at ahensya upang mas lalong makapaglingkod sa bawat Pilipino. At nito lang nagdaan, pamamahagi po ng bags to blessing ang kanilang naging handog sa masa. Talagang masasabi na sila po ay mga pulis at your service.
January 28, 2017, nagsimulang ipamahagi ng mga magigiting na pulis ang 2,000 bags of blessings na naglalaman naman ng goods at food items. Ito po ay ipinamahagi sa iba't ibang lugar sa Luzon. At maging hanggang sa Visayas ay may 1,500 bags ang ipinamahagi. At sa rehiyon naman ng Mindanao ay 2,000 bags din ang ipinamudmod sa ating mga kababayan. Samantala, 4,500 bags naman na naglalaman ng food products ang sama-samang ipinamahagi ng PNP, Philippine National Police, sa mga piling lugar sa National Capital Region. Isang pagpupugay at pagpupuri sa Metrobank Foundation sa kanilang aktivite nito, yung tinawag na Bags of Blessing. Sa hanay naman ng Manila Police District, isang ano sa amin na kami naging kabahagi nila sa pagdistribute. Sa ganun, makita rin ng mamamayan ng Manila na ang pulis at ang Metrobank ay magkasama sa napakagandang gawain na ito. 2017 bags naman po, blessing 10 million pesos for 10,000 families. Ang inisyatibong ito ng Metrobank Foundation sa pakikipagtulungan po ng Philippine National Police, local government units, DSWD at Philippine Army ay naghahangad po na makapagpaabot ng tulong sa mga nangangailangan at mailapit sa publiko ang iba't ibang ahensyang nabanggit. Ikalimang taon na namin ginagawa ito. Ang ginagawa namin, nagpupunta kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas every year. Nag-identify kami ng mga area na saan may mga mahihirap. At nagbibigay kami nitong tinatawag namin na Bags of Blessing. Ang konsepto nito, one time in a year, ibahagi natin yung ating naging blessings. Ang gawain ito po ng ating mga kasama sa public services ay magtatapos sa February 3, 2017. Kaya mga kasambahay, abangan ang buong detalye na ang Community Outreach Program ng ating pambansang pulisya at Metrobank Foundation sa programang Police at Your Service na mapapanood tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi dito sa UNTV News and Rescue. Maraming salamat po sa lahat. Pati kay Mayor, kay Presidente, sa inyo po mga pulis, sa lahat po ng crew ng DSWD po. Nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po lahat. Maraming salamat po na nagkaroon ng ganitong okasyon po para mamigay sa mga mahirap ng mamamayan. Kahit kaunti po, nakakatulong po. Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-sponsor po sa Russia po ngayon kasi malaking bagay ito sa amin. Thank you very much. Maraming salamat. Yan, yung mga members po ng Philippine National Police. Yan, ang mga kanilang outreach program. Yan, pamimigay ng mga bags of groceries na mapapakinabangan o napakinabangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Samantala, ngayon naman po, recap tayo sa mga serbisyo sa tulong ng Diyos ay ating naipagkaloob sa mga nakalipas na araw dito po sa Kasambahay Update. Okay, kalinsabay po ng selebrasyon sa anibersaryo ng National Cancer Consciousness Week ay isang musical event ang isinagawa po ng Philippine Cancer Society para pasayahin ang mga kasambahay nating cancer patients. We thought na for the patients, kasi naman natin, nabibigyan natin sila ng tulong, treatments, medical treatments. Siguro itong time na to, gusto natin na mabigyan naman silang katuwa, kasaya sa kanilang buhay. Katuwang naman po ng Philippine Cancer Society ang Members Church of God bilang spiritual advisor ng mga pasyente. Sa bahagi naman po ng MCGI, more on spiritual po tayo sa magitan ng salita ng Diyos. Siyempre, sa pagtuturo rin ng kapatid Leorie at kapatid Daniel, tulong ng Diyos, yun po ang pwede po natin maibigay sa mga pasyente. Alam naman po natin na maraming sakit ng isang tao, lalo na may cancer, ay aburido sa buhay, minsan nawawala ng pag-asa, hindi niya alam kung anong gagawin. So, dun ngayon na nagkakaroon tayo ng bahagi, so magitan ng makapakinig sila ng mga salita ng Diyos. Samantala, ito po naman ang ikatlong taon ng partisipasyon ng Philippine, iba na to ha?
Philippine Cancer Society. Yan. Magkatuwang sila, mga kasambahay. Okay, thank you very much sa bahaging yon. Ano po, maraming salamat. Samantala, ang nakikita nyo right now, mga kasambahay, ito naman yung participation ng Philharmonic Orchestra upang tumugtog at magpasaya sa mga cancer patients. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Totoo yan. Ano po, yung mga cancer patients ay tama yung sinabi ng representative ng MCGI na talaga namang pag ikaw ay cancer patient, parang nawawala ka na sa sarili mo, malungkot pagkatapos nawawala ng pag-asa. So yung aspeto ng usapin sa spiritual ay napakalaking bagay. Maraming salamat po kay Brother Eddie Soriano at kay Kuya Daniel na isa sa mga sandala natin. At ganun din yung sa mga cancer patients, that's a big thing. Maraming salamat. At syempre, yung participation ng Philippine Cancer Society, thank you so much po. At hindi nyo rin po nakakalimutan na mahandugan ng ganitong serbisyo ang ating mga cancer patients. At yung paghahandog ng musika, ayan, itong Philharmonic Orchestra, thank you so much po. Maraming salamat. Malaking bagay yan dun sa ating mga kababayan na may ganitong karamdaman. Samantala, tungo na tayo, si Olan saka si Alex ang aking director dito. At di ba naman yung director namin sa taas? Ayan. Director ini. Good afternoon. Bago tayo magtapos, narito po ang ilang pang public announcement natin ngayong hapon. Ang Rotary Club of Cavite Metro sa panguna po ni Past President Len Hao Uy at Philippine-American Group of Educators and Surgeons ay magsasagawa po ng free operation para sa ating mga kasambahay na may cleft lip and cleft palate sa Rafael Lasatin Medical Memorial Center. Ito po ay kilala sa tawag na Ospital Ning Angeles. Yan po ay matatagpuan sa Visitacion Street, Barangay Pampanga, Angeles City, Pampanga sa Pebrero 4 hanggang 11. Ilang araw yan, Lex? Ayan. 4, 5, 6, 7, 8, almost 1 week, George? Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong tumawag o magsadya sa UNTV Action Center dito sa 907 UNTV Building EDSA. Yan. Si Hero at saka si Jay, binabati natin na isang magandang hapon. Sa February 24 naman, Friday, ay may isasagawang libreng cancer screening sa PMA Auditorium, Quezon City. Ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali lamang. Para sa detalye po, pwede kayong tumawag sa UNTV Action Center 442-6244 Local 181. Ayan. Yung Action Center, pwede po nyong tawagan para kung sakaling nakalimutan nyo po yung detalye, kung anong araw yon, kung anong petsa yon, kung anong oras yun, mahalaga yan kasi may lalong-lalo na pag medyo may edad na nakakaligtaan nila. Akala nila ay mula alas 8 hanggang maghapon. Hindi po. Dadating sila doon ang alauna, tapos na po, patapos na. So mahalagang maisulat nyo po yung petsa, maisulat nyo po yung araw, maisulat nyo po yung oras. Para pagpunta nyo po, hindi masasayang. At sayang, di ba? Pag natapos na, hindi naman po yan ay hindi nyo na po mahahabol yan. Mas maigi na punta po kayo doon sa takdang oras. Ano po? Alas 8 hanggang alas 11, alas 8 hanggang alas 12, punta po kayo doon sa oras na yon. Huwag sa hapon. Ano po? At syempre, ulitin po namin ang paanyaya natin doon sa ating mga kababayan. Pwede po kayong sumulat kung may mga nais kayong ipagbigay alam, mga problema ninyo, pwede po kayong sumulat mga kasambahay kay Kuya Daniel Rason o kaya naman po pwedeng tumawag sa UNTV Action Center. Yung mga kababayan natin na sumusulat po tungkol doon sa mga medical missions na hinihingi nila kay Kuya Daniel Rason na kung po pwede mapagbigyan yung kanilang sulat na doon naman sa lugar nila gawin ang medical mission ng clinic ni Kuya. Sulat po kayo at agad-agad naman po namin yan ipinagkakaloob sa mga staff ni Kuya sa kanyang sa clinic ni Kuya upang bisitahin yung inyong lugar, bisitahin yung lugar ninyo at magtakda ng araw, magtakda ng petsa kung kailan po pwedeng magsagawa. Wala pong tinatanggihan, ini-schedule lamang po yan. Ulitin namin ang aming paalala sa ating mga kababayan. Sumulat kay Kuya Daniel at yan po ay may pagkakaloob sa inyo, may schedule sa inyo, basta mag-antabay lamang po kayo because napakarami. Lately, mayroon
mayroon tayong isang barangay chairman na nag-aantabay, barangay chairman ng Santa Maria, Bulacan, na personal pang pumunta dito. Mag-aantabay lamang po kayo dahil yung staff ni Kuya Daniel ay siya pong mag-survey at titingin doon sa lugar na pagdarausan po ng medical mission. Sa lahat ng mga doktor sa clinic ni Kuya, ating binabati na isang magandang hapon. Katuwang din natin ang Law Center ni Kuya sa ating mga kababayan na mayroon mga katanungang legal at pwede po kayong tumawag at pwede po kayong magsadya. Yung mga oras na ito, gaya ng binabanggit natin, pinapakita natin, pwede po kayong pumunta dyan, pwede kayong humabol para at least makapagtanong po kayo, mga kasambahay. Sige, meow? Okay. Batiin ko pala, ayan, yung anak ni Attorney Oliver. Yan, Attorney Oliver doon sa Legal Congress. Magandang hapon po sa inyo na nanonood po dito sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel. And of course, advance happy birthday sa kanino to, George? Advance happy birthday kay Dodit. Yan, maraming salamat. So, sino bang babatiin? May mga babatiin pa ba tayo? Of course, yan, si Kim nakita ko. Uy, binabati natin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa lugar po ng Calabarzon. Yan, sa lugar ng Tagaytay, sa lugar ng Calamba. Sa lugar naman dito sa South, sa North, magandang hapon po sa inyo. Hanggang dito na lamang muna po. Samahan nyo kaming muli bukas. Kululubin po ng Diyos alas 4:30 hanggang alas 5:45 po ng hapon. Thank you kay Dr. Miguel Unavia sa inyong serbisyo po sa araw na ito. Doc, thank you. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po. At gayon din po sa ating partners and service na walang sawa ninyong pagtunghay sa amin at saka sa pakikipagtulungan at sa pakikibahagi po sa paglilingkod bayan sa kapwa. At syempre po, gaya ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason, higit tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa paggamit niya sa atin, ating pong mga kaliitan. Nalalaman natin na wala tayong magagawa kung hindi niya tayo sasamahan. Nananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po hayaan niyong kayo'y aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relisyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo.